Today's topic is utilitarianism. The modern utilitarianism was founded in the 18th century by British philosophers Jeremy Bentham and John Stuart Mill. But the theory has philosophical ancestors in ancient Greek thinkers such as Epicurus. All of them agreed that actions should be measured in terms of the happiness or pleasure that they produce. Halimbawa, nanalo ka sa isang national contest. Saan ka higit na masaya? Sa napanalunan mong 1 million pesos or sa pagkapanalo mo mismo as a champion na nagpasikat sa'yo? They also agree that the good life was the pleasant life. Alin ba ang masasabi mong good life? Ang pagkakaroon ng pamilya na kumpleto ang parents mo at parehong responsible and loving and most of all, faithful sa isa't isa? O ang pagkakaroon ng pamilya na sugarol ang ama, lakotsera ang ina, pariwara ang buhay ng mga kapatid? Siyempre ang maayos ay ang unang nabanggit na pamilya. Iyon ang example ng good life. At diba, it is a pleasant life, kanais-nais. Happiness is the final end, sabi nila. It is what we do everything else for. Okay, so just like the point of view of Aristotle. Ito naman ang paliwanag ni Jeremy Bentham tungkol sa utilitarianism. Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. Actions should be judged right or wrong to the extent they increase or decrease human well-being or utility. And utility is a principle through which our own happiness and that of others is understood exclusively in relation to the experience of pleasure and pain. Come to think of it, saan ka mas maligaya? Yung na-perfect mo ang quiz dahil nagdaya ka? Or na-perfect mo ang quiz dahil nag-aral ka ng mabuti? May mga kanais-nais na sitwasyon para sa ibang tao na para sa iyo ay hindi. Halimbawa, ikaw ay nature lover, tapos ang kapartner mo naman ay party lover. Then sasabihin niya sa iyo, mag-relax naman tayo, sumama ka sa akin sa bahay bakasyon na namin. So, excited ka namang sumama kasi ang na-imagine mo ay tahimik na lugar, maraming halaman, mga punong kahoy, mga ibon, pwedeng isang farm. Tapos, pagdating mo sa bahay bakasyon na nila, ay nasa isang maingay pala na syudad. At ang sinasabi niyang makapag-relax ay malling pala at party. So, hindi pleasure ang naidulot sa iyo ng pagsama mo sa kanya. Kung siya naman ang aayain mo na magcamping sa isang bundok at mag-stargazing sa gabi, hindi rin iyon kasiya-siya para sa kanya, maiinip lang siya. So, ganyan ang ibig sabihin ni Bentham. Ito naman ang kay John Stuart Mill. Actions that lead to people's happiness are right and that those that lead to suffering are wrong. Halimbawa, binati mo at niyakap mo ang nanay mo ng Happy Mother's Day, you're the best mother in the world. I love you, inay. I love you, mama. I love you, nanay. I love you, may. I love you, mami. Siyempre, makakapagdulot ng kagalakan sa iyong ina ang iyong ginawa. At ayon kay Mill, right or mabuti ang iyong ginawa. Halimbawa naman, sinita ka ng tatay mo dahil umuwi ka ng madaling araw at amoy alak. Tapos sinagot-sagot mo siya ng, bakit ikaw lang ba ang may karapatan na umuwi ng madaling araw at lasing? Ang away-away ng kasunod niyan. Siyempre, makakapagdulot ng hinagpi sa iyong ama ang iyong ginawa. At ayon kay Mill, wrong or mali ang iyong ginawa. The principle of utilitarianism says, actions are right in proportion as they tend to promote overall human happiness. Sino bang ina ang hindi masisiyahan kung napaka-thoughtful and sweet ng kanyang anak? Lahat naman yata ng ina ay magagalak kapag sweet and thoughtful ang anak. At sino naman bang ama ang hindi maghihinagpis kung ang anak niya ay walang paggalang sa kanya? Lahat siyempre ng ama at kahit sino ay masusura kapag ang anak ay walang galang sa magulang. Iyan ang ibig sabihin ni Mill na actions are right in proportion as they tend to promote overall human happiness. The original utilitarians were democratic, progressive, empiricist, and optimistic. They were democratic in the sense that they believed that social policy ought to work for the good of all persons, not just the upper class. However, they also believed that when interests of various persons conflicted, the best choice was that which promoted the interests of the greater number. The utilitarian was progressive in that they questioned the status quo. They believed that if, for example, the contemporary punishment system was not working well, then it ought to be changed. Social programs should be judged by their usefulness in promoting what was deemed to be good.
Observation would determine whether a project or practice promoted this good. Thus, utilitarianism is part of the empiricist tradition in philosophy, for we only know what is good by observation or by appeal to experience. Bentham and Mill were also optimists. They believed that human wisdom and science would improve the lot of humanity. Mill wrote in Utilitarianism, "All the grand sources of human suffering are in a great degree, many of them almost entirely, conquerable by human care and effort." Utilitarianism is teleological in orientation. In other words, it stresses the end or goal of actions. Pero saan ba itong gagawin mo or ginagawa mo? Halimbawa, gusto mo gawin ang project ng kaklase mo. Siyempre, dahil sa gagawin mo, hindi na siya mag-i-effort at hindi nagagastos. Pero magkakaroon siya ng grade. Pero para saan ba itong gagawin mo? Ano ang motibo mo? It is also a consequentialist moral theory. So, meron ka na ng motibo para gawin ang isang bagay. At pagkatapos, ano ang maaaring mangyari or kahihinatnan? Ang utilitarianism ay nagsasabi na dapat ay mabuti ang kahihinatnan ng iyong ginagawa. According to utilitarian moral theory, when we evaluate human acts or practices, we consider neither the nature of the acts or practices nor the motive for which people do what they do. Halimbawa, nakita mo ang teacher mo na may dalang box at mukhang mabigat. Tinulungan mong magdala. Sa utilitarianism, hindi na mahalaga kung ang dahilan kaya mo siya tinulungan ay nagbabakasakali ka, nataasan niya ang grades mo, or mabuti siya sa'yo kaya mo siya tinutulungan, or sadyang matulungin ka lang talaga. Whatever the reason is, whatever your motive is, hindi na mahalaga sa utilitarianism. It is the result of one's action that you help someone that matters morally. According to utilitarianism, we ought to decide which action or practice is best by considering the likely or actual consequences of each alternative. Halimbawa, nagmamadali kang pumasok sa school dahil may quiz kayo ng 8 a.m. Gumising ka naman ng maaga. Kaya lang ay wala lang talaga ng bakanteng sasakyan na dumadaan. Kaya 10 minutes na lang ay late ka na talaga. Tapos, maglalakad ka pa from the gate to the classroom. And then, after waiting for so long, ay may bakanteng sasakyan din na huminto. Kaya lang, sasampa ka na lamang sana sa sasakyan, biglang may lumabas na buntis sa isang bahay sa tabing kalsada at sumisigaw dahil manganganak na. Wala namang ibang masasakyan kundi ang sasakyan na tumigil sa harap mo. Anong gagawin mo? Alin ba ang mas matimbang sa'yo? Ang quiz or ang kapakanan ng manganganak? Kung ipagdadamot mo ang sasakyan sa manganganak, dahil mas mahalaga sa'yo ang quiz, how sure are you na masasagot mo lahat ng tama ang quiz? Kung ang iisipin mo naman ay ang sarili mo na dapat ay makapag-quiz ka, paano kung may mangyaring masama doon sa manganganak? At pati na din doon sa kanyang baby, edi syempre cargo de konsensya mo pa yun. And syempre, mukhang mas mabigat ang consequence na mangyayari dahil habang panahon na iisipin mo yun sa iyong konsensya. Nasasabihin mo sa sarili mo, dapat pinasakay ko na siya kasi ang hirap naman pala ng mga questions sa quiz, masi-zero din lang naman pala ako. So, according to utilitarianism, we ought to decide which action or practice is best by considering the likely or actual consequences of each alternative. Pero hindi rin sapat na ginawa lang natin ang bagay na nagbunga ng maigi dahil maraming klase ang bunga or resulta or consequences. Any sort of consequences might be considered good. For example, power or fame or fortune. Ayon nga sa Epicureanism, good life was the pleasant life. This meant avoiding distress and desires for things beyond one's basic needs. Bodily pleasure and mental delight and peace were the goods to be sought in life. Utilitarians also have believed that pleasure or happiness is the good to be produced. It is for the happiness or pleasure alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. May mga mabubuti kasing bagay tulad ng kasikatan, kayamanan, educational degree, at kalayaan, pero hanggang saan lang ba ang happiness or pleasure na kaya nito ibigay? In philosophical terms, they are instrumental goods because they are useful for attaining the goals of happiness and pleasure. Happiness and pleasure are the only intrinsic goods. That is the only things good in themselves. In classical utilitarianism, there is no difference between pleasure and happiness. Both terms refer to a kind of psychic state of satisfaction. However, there are different types of pleasure of which humans are capable. According to Mill,
we experience a range of pleasures or satisfactions, from the physical satisfaction of hunger to the personal satisfaction of a job well done. Aesthetic pleasures such as the enjoyment of watching a beautiful sunset are yet another type of pleasure. That's why we should consider the range of types of pleasure in our attempts to decide what the best action is. Ang ibig sabihin ni Mill, iba-ibang level ng satisfaction ang nararanasan ng tao. Iba yung satisfaction na mararamdaman mo kapag grabe ang gutom mo tapos binigyan ka ng pagkain na paborito mo pa. Iba rin ang satisfaction na mararamdaman mo kapag nalaman mo na in love din pala sa'yo ang taong kinainlaban mo, di ba? At iba rin yung satisfaction na mararamdaman mo kapag nature lover ka tapos narating mo ang tuktok ng bundok at napakaganda ng tanawin sa lambak. So, kailangan daw ay tingnan natin kung anong klase ba ng satisfaction ang tinatarget natin. Bakit? Kasi katulad na lang ng kakilala ko na graduate ng law, nag-take siya ng bar exam, nakapasa siya. Siyempre ang saya-saya niya dahil naipasa niya yon. Kasunod na yon ay na-promote siya. Pero kasabay ng promotion ay tambak na responsibilities and accountabilities. At ang pinakamasama ay nadestino siya sa ibang lugar, sa isang island pa naman. So, yung pagkapasa niya sa bar at promotion, which are good things, ay hindi rin sa kanya nagdulot ng pleasure in the end. According to the greatest happiness or utility principle, we must measure, count, and compare the pleasurable experiences likely to be produced by various alternative actions in order to know which is best. In any given situation, choose the action that produces the greatest good for the greatest number. But sometimes, the act that will produce the greatest good for the greatest number can seem just wrong. Meron ng isang kwento. Meron daw ng isang surgeon na meron ng 5 pasyente at lahat ay naghihintay para sa transplant. Yung isa, nangangailangan ng heart, ang isa nangangailangan ng lung, ang dalawa nangangailangan ng kidneys, at ang isa ay nangangailangan ng liver. And then, meron yung surgeon ng kapitbahay na napaka-healthy. Sabi diba, the greatest good for the greatest number. Tama bang gawin na kukunin ng doktor yung heart, lung, kidneys, and liver nung healthy neighbor niya para doon sa kanyang 5 pasyente? Yung magiging kamatayan syempre nung healthy na neighbor ay mas nakakalunos-lunos kaysa kung namatay na lamang yung 5 pasyente na yun. Diba? So that's why the act that will produce the greatest good for the greatest number sometimes can just seem wrong. Pero meron akong alam na matagumpay na nakagawa nitong action that produces the greatest good for the greatest number. That's no other than the Lord Jesus Christ. Na dahil sa disobedience ng pinakaunang tao, ang maayos na relasyon ng Diyos sa mga tao ay naglaho. Sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. That's why kapag meron ka ng dinadalangin and feeling mo hindi ka naririnig, yan, that is because of iniquities. Noong panahon, kapag ang mga tao ay nakakagawa ng kasalanan, kailangan nila mag-offer ng tupa para madugtong uli yung relationship nila sa Diyos. Subalit yung mga offering na yun ay parang katulad lamang sa isang covering. Tinakpan lamang yung mancha, pero naroon pa rin. So the Lord Jesus Christ, being God in nature, have decided to come as a human being to become the sacrifice. Unlike sa dugo ng mga tupa na tinatakpan lamang ang mga mancha, ang kanyang dugo ay nag-erase sa mga mancha. Meaning, muling nabuhay ang relationship ng tao sa Diyos. Kapag nabuhay na uli or nabuo na uli ang relationship ng tao sa Diyos, kapag tumawag ka sa Diyos, ay papansinin ka na niya. Just like the friendship. Kapag magkaaway kayo ng kaibigan mo, syempre hindi ka niya papansinin. Tapos ikaw hindi ka aware na may nagawa ka pala sa kanyang kasalanan. So, walang pag-asa na magbabati kayo unless na meron ng isang tao na mamagitan sa inyo at pagbatiin kayo. Pero, na-imagine mo ba kung gaano katindi yung ginawa ng Panginoong Hesus para lamang ma-restore yung relationship ng tao sa Diyos? Imagine yourself as a daughter of King Charles III. Nakatira ka sa palasyo, masarap lagi ang pagkain, merong mga bodyguards and servants. Papayag ka ba na iwanan ang estado mo na yon para tumira sa squatters area and be one of them? Sabi nga, nasa kama ka na, makadto ka pa sa banig. But the Lord Jesus did that to produce the greatest good for the greatest number. Yung greatest good na yun
ay ang ma-restore ang relationship ng tao kay God. So that, when our life here on earth is through, we can go home to our Father in heaven. Yung greatest number na yun ay ang mga tao who will put their trust on Christ. Kaya kapag hindi mo naiintindihan ang process na yan, kawawa ka naman, pero I hope you'll pray na ipaintindi sa iyo ng Diyos. Kasi sabi nga ni Aristotle, ang tao ay rational, may reasoning ability. Sabi ni Aquinas, ang tao ay likas ng meron ng mga kakayanan para sa paggawa ng mabuti. At ayon naman kay Kant, ang reason ay siyang pundasyon para alamin ng tao kung ano ang kaniyang duty. At ang duty na yon ang nagmo-motivate sa tao para gawin niya ang anumang naisin niya according to his or her will. Sa susunod ay tatalakayin ko naman ang paksang Justice and Fairness.